alam niyo po ba mga kababayan, kahapon medyo nadismaya lang ako. Ano po kasi, kung titingnan ninyo, meron po mga sinasabi itong si DILG Secretary na talagang mapapansin nyo mga kababayan na medyo mapapataas yung kilay ninyo eh. Katulad na lamang po mga kababayan, di ba, nung may binanggit itong si Ombudsman Boying Remulla na meron na daw pong warrant of arrest laban po kay Senator Bato at yan po ay kinumpirma ni Roque. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, yan po ay pinapasinungalingan ni Ombudsman, ni Secretary John Vic Remulla at sinasabi niya na wala pa daw. So okay lang yon. Wala pong problema doon mga kababayan kasi yan naman po ay nakita na natin noong mga panahon na bago arestuhin etong si Digong. May mga nagdi-deny pero may mga nagsasabi na mayroon na po talaga. So ngayon na nakakapagtaka po dito, kahit may ipinakita na ebidensya mga kababayan etong si Pebbles Cunanan na ito pong si Sara Duterte ay bumisita dyan po sa Annex 2 ng Camp Bagong Diwa, dyan po sa may Bikutan at yan din po ay kinumpirma ng abogado ni Madriaga na binisita nga ni Sara Duterte etong si Madriaga. Iba naman po ang sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Alam niyo po ba mga kababayan, sa totoo lang, kung mapapansin po ninyo, di ba may isang reporter na nagsasabi ng dahilan kung bakit binawian ng buhay etong si Jose Cabral. And then kung mapapansin nyo, iba din naman ang sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Kaya po minsan nagiging katatawanan ito po mga nangyayari mga kababayan dahil po sa mga inilalabas na statement mga kababayan nitong si Secretary John Vic Remulla. Tapos alam nyo pa po yung pinakamatindi pa dito, may lumalabas ding balita na nagbabalak tumakbo sa pagka-presidente, ito pong si Remulla. So ngayon mga kababayan, ito na yung sinasabi ko sa inyo na medyo nakakadismaya na pahayag ni Secretary John Vic Remulla. Kasi sabi po dito, John Vic Remulla, VP Sara Duterte visited Tebes daw, not Madriaga in jail. So parang sinasabi po dito na hindi daw binisita ni Sara Duterte etong si Madriaga, bagkos ang binisita daw ni Madriaga ay etong si Tebes. Kasi kung titingnan nyo, dalawa yung nakikita ko dito eh. Kung si Tebes ang binisita ni Sara Duterte, mas matindi. Bakit po natin nasabi? Alam nyo naman kung ano yung mga illegal na kinasangkutan nito pong si Tebes mga kababayan. Ngayon, kung si Madriaga naman yung binisita ni Sara Duterte, o di totoo yung mga aligasyon kay Sara na bagman niya ito pong si Madriaga. So ngayon, pakinggan po natin mga kababayan, itong nakita nating balita kahapon galing po sa Inquirer.net na kung saan may statement daw itong si John Vic Remulla about po dun sa paratang ng abogado ni Madriaga dito po kay Sara Duterte na binisita ni Sara itong si Madriaga. So ngayon, pakinggan po natin. Abogado ni Madriaga na si BP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation documents, kung pumunta ba talaga si BP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron, pero kilausap niya si Arnie Tebes. Hindi si Madriaga. Si Arnie Tebes. Si Arnie Tebes ako usap. May CCTV. Kasi 'di ba kung titingnan nyo mga kababayan, may sinasabi itong si Pebbles at may mga ipinakitang resibo. And then mga kababayan, na nakakapagtaka din doon kung si Tebes yung pakay niya, bakit kailangan pa ni Sara Duterte na kuhanin yung mga pangalan ng mga anak ng mga PDL at sinabi na papag-aralin po ito kung hindi si Madriaga yung punteriya mga kababayan ni Sara Duterte. Anyway, shoutout po kay Inay the Survivor 379 po Nay, Merry Christmas po. Alam niyo naman, yung lagi kong hiling tuwing Pasko, gumaling yung karamdaman ninyo at mabuhay pa po kayo ng napakahaba. Merry Christmas po, Inay. Shoutout din kay Inay Libra October. Ayan, Merry Christmas po sa inyo. Yan, sabi nga dito, si DILG para naman kasi di ko malaman kung kakampi. Okay pa si Abalos, tandem ni Torre. Kaya nga po di ba? Kasi mga kababayan, kahit ako, nagdududa rin ako. To be honest. Sabi ko nga po sa inyo, ang sinusuportahan ko talaga yung presidente po natin. So pag maganda yung ginagawa ng mga miyembro ng kanyang gabinete, yan naman po sinasabi natin dito. Pero kung medyo napapansin natin na medyo hindi maganda itong nakikita po natin mga kababayan, yan naman po isasabihin ko din sa inyo. So ngayon,
medyo nagtataka lang ako kay Secretary John Vic Remulla kasi iba po yung sinasabi niya. Katulad mga kababayan, nung naaresto itong si Digong, di ba dahil din sa kanya kaya nabatikos ng publiko ang ating mahal na presidente, ito pong si Anyo, and then yung iba pa mga kababayan na kung saan dahil nga sa naging statement at pagpapa-interview nito pong si John Vic Remulla. Kaya nga kung mapapansin nyo mga kababayan, nakakapagtaka na sunod-sunod yung pagpapa-interview po niya. Di po ba? Tapos may lumalabas na balita na gusto po niya magpresidente. Di ba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. TV po nung footage. I think so. May records yung warden pinakita. The warden that was there present during the meeting, wala naman daw pinag-usapan masyado kundi nagkumustahan lang. So that was the extent as the report to me. That was October 19. Tama ho ba? I think so, yes. Okay. Yes. Ayan mga kababayan na October 19 daw yung sinasabi dito ni John Vic Remulla na sinasabi nga daw nung warden na ang binisita daw ni Sara Duterte si Arnie Tevez para maging malinis pa ang pangalan ni Sara Duterte mga kababayan at mawala na sa isyong ito. Sinabi niya na nung kinausap si Tevez nagkumustahan lang at walang malalim daw po na pinag-usapan. Di malinis na etong si Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Ngayon kasi sa akin, ako mas naniniwala ako sa sinasabi ng team nito pong si Madriaga. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, pamula nung inilabas ni Pebbles Cunanan, yung balita pong yan biglang pumutok yan mga kababayan. And then kung titingnan ninyo, siguro may 1 linggo bago nasagot ni Sara Duterte yung ugnayan niya kay Madriaga. 'Di ba bago itinanggay ni Sara Duterte at sa isang statement pa, hindi sa mismong video, hindi sa mismong mga kababayan, hindi sa mismong interview niya sinagot 'yan. Kung hindi, isang statement lamang po mga kababayan na hindi kita ng taong bayan yung reaction niya kung siya ba ay nagsisinungaling o hindi. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, ginigiit po talaga ng legal counsel, ng legal team ni Madriaga na talagang binisita ni Sara Duterte si Madriaga. At kinuha pa nga yung mga pangalan nung PDL para daw po di umano pag-aralin. So ako mas naniniwala ako dyan kasi kung sasabihin ni Secretary John Vic Remulla yung mga bagay na yan, parang sinabi niya na rin na walang silbi yung sworn statement nito pong si Madriaga mga kababayan. Di po ba? Isipin nyo. Kaya mga kababayan, isipin nyo po. Pagka pinaniwalaan natin yung sinasabi ni Secretary John Vic, parang ang dating wala nang kwenta yung sworn statement dito pong si Madriaga. Kasi nakalagay nga doon mga kababayan na binisita ni Sara Duterte itong si Madriaga at nakalagay din doon mga kababayan, di umano pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Nakalagay din doon na bagman siya, di umano ni Sara Duterte at siya ang nagdi-deliver ng pera sa kung kani-kanino na mga kasamahan nitong si Sara. So ngayon mga kababayan na ito pa, kung titingnan po ninyo, ito yung sinabi ng legal counsel ni Madriaga. Kasi sabi po dito, Madriaga may pruweba raw na kilala siya ni VP Sara Duterte. Ano po kasi ginigit talaga ng kampo ni Madriaga na kilala talaga ni Sara Duterte ito pong si Madriaga at hindi po maitatanggihan ni Vice President Sara Duterte. So ngayon ito pa. Sabi dito, iba rin yung nagbisita si Sara kay Tevez. Yes! Kaya nga wala po siyang pagpipilian dito. Mga kababayan, kasi kung papalabasin nila na binisita ni Sara si Tevez, talagang siguro may ibang pinag-usapan yan at baka sangkot din si Sara Duterte doon sa mga kinasangkutan nito pong si Tevez. And then mga kababayan, kung titingnan nyo rin kung si Madriaga talaga yung binisita niya, ibig sabihin bagman niya si Madriaga at talaga mga kababayan na nakikiusap siya na wag nang makailam etong si Madriaga mga kababayan. Pero sa sinabi nga ni Secretary John Vic Remulla na nagkumustahan lang at walang ibang pinag-usapan, dun pa lang alam nyo na mga kababayan na mukhang malinis na agad ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Di po ba mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. May resibo raw ang kampo ni Ramil Madriaga na magpapatunay na kilala siya ni VP Sara. Itinatanggi man ng bise ang anumang kaugnayan sa dati niya umanong bagman, iba raw ang sinasabi ng isang video mula noong 2020 campaign. Kasi sa totoo lang mga kababayan na ito to be honest sa inyo, nagduda na talaga ako dyan
noong mga panahon na naaresto si Digong na nagpa-interview. Ito pong si John Vic Remulla at inamin niya yung mga nagplano. Kasama nga dyan si Anyo, kasama si Presidente, kasama dyan si DND, Secretary Gibu Chodoro, at siya, mga kababayan. Di ba inamin niya yan? Kaya nga nabatikos ang gobyerno ni PBBM dahil po dun sa sinabi niyang yun. Di po ba? Dun pa lang mga kababayan, nakakapagduda na. Pero anyway, ako, sabi ko nga po sa inyo, pag nakikita ko na medyo mali na itong iba na nasa sa gobyerno ni PBBM, hindi po ako magdadalawang isip na anuhin yan mga kababayan, tawag dito, i-criticize po yan. Dahil yan pong mga yan, nasa sa gobyerno. Yan po yung napapansin ko talaga na medyo parang iba ang sinasabi ngayon ni Secretary John Vic Remulla. Kasi okay lang sana kung ang sinabi niya bumisita doon. Pero hindi na alam ang sumunod na mga nangyari. Pero yung sinabi niya, sige, nag-usap lang, walang kumustahan. Doon pa lang parang sinabi niya na tawag dito, malinis na agad. Etong si Sara Duterte. Kasi imposible naman. Kayo, isipin niyo mga kababayan, ikaw babiyahe ka papunta doon sa Camp Bagong Diwa, tapos bibisitahin mo si Arnie Tevez, magkukumustahan lang kayo. Pagkatapos nun, alis ka na agad. Sasadyain mo pa talaga yung tao doon ng 10 oras ng gabi para kumustahin lang. Tapos, sibat ka na agad paalis. Hindi po ka panipaniwala yan, mga kababayan. Hindi, sa akin in my personal opinion. Ako, pag may sinasadya akong tao, importante yung pag-uusapan namin. Hindi lang kumustahan, kung hindi importante po yung pag-uusapan namin. Doon pa lang magdududa na kayo sa sinabi niya eh. Anyway, tuloy pa natin. Madali niyang i-deny yun kasi marami nagpapapicture sa mga politiko. Pero yung isang video footage na nakuha namin sa YouTube, maririnig mo ron, siya pa yung, during the campaign yan, I think February 6 or 7, 2020, yan, yung video na yan. Siya pa yung kumuha ng bandera at ang tawag niya, Sir Ram. Tama! Hinahanap niya si Sir Ram, which is si Ramil Madriaga. Ayan. Tapos, yung mga tao sa paligid, sinabi kay Ramil na, Kuya Ram, hinahanap ka ni Mayora. So, the video speaks for itself. Sa kanyang affidavit, sinabi ni Madriaga na suportado o mano ng mga pogo at drug lord ang political campaign ni VP Sara. Paniwala ni Duterte, may kinalaman ito sa kanyang posibleng pakdatpo sa 2028, bagay na itinanggi ng abogado ni Madriaga. Manatiling na Di po ba mga kababayan? Kaya ako talaga, para sa akin hindi ako kumbinsido. Siguro naman, hindi nyo naman ako kagagalitan kung sasabihin ko po yung totoo na hindi talaga ako kumbinsido sa naging statement ngayon ni Secretary John Vic Remulla. Dahil sa totoo lang mga kababayan. Kasi parang sinabi na po niya na sinungaling yung legal counsel ni Madriaga. At parang sinabi na po niya na sinungaling mga kababayan itong sina Pebbles Talakera, sina Pebbles Cunanan, at sinungaling itong si Madriaga. Di po ba? At parang sinabi na rin po niya mga kababayan na walang dahilan yung naging pagbisita ni Sara Duterte dahil kinumusta lang ito pong si Arnie Tevez. Kasi ako mga kababayan, sabi ko sa inyo, kahit kayo, di ba kahit kayo, pagka may sasadyain kayong tao, importante yung sadya ninyo. Di ba hindi sapat ang kumustahan? Laging may importante mga kababayan na dahilan kung bakit sasadyain nyo yung tao, babiyahe pa kayo, pupunta kayo ng Camp Bagong Diwa, dadaan kayo sa mga inspeksyon para lang makausap yung tao na yon. So ibig sabihin, importante yung pakay ni Sara Duterte at hindi lang nagkumustahan. Di po ba mga kababayan? So ngayon, para sa akin, talagang medyo hindi po ata maganda yan, Secretary John Vic, na sunod-sunod po yung pagpapa-interview po ninyo tapos kung ano-ano na po ang mga sinasabi po ninyo. Kasi nahahalata po kayo ng taong bayan yan. Di po ba? So ngayon mga kababayan, ito pa. Ito yung tinutukoy kasi nung abogado ni Madriaga na talagang ugnayan o posibleng malapit at kilala ni Sara Duterte, ito pong si Madriaga. Ito yung mas malinaw na video mga kababayan. Makaisip, pinagkakaguluhan po. Pinagkakaguluhan daw ng isip itong si Sara Duterte. So ngayon ito, hinahanap niya dito si Ramil Madriaga. Makaisip,
Pinagkakaguluhan po. Sa Chapurado Duterte po. Ayan oh. Diba si Ramil Madriaga daw ang isa sa nagbuo nitong isip mga kababayan at siya po ang nag-organize niyan. So ngayon, kaya kilalang kilala siya ni Sara Duterte. Yan po. Sabi dito, dati ano ginawa niya kay General Torre, ngayon ano na naman yan. Kaya nga, di ba? Sa kagustuhan niya maging presidente, mga kababayan, nakala naman niya mananalo siya. Kasi mga kababayan, ako sa totoo lang saan ko ba nakita yon? Pakita ko nga lang sa inyo. Akala niya kasi mananalo siya pag tumakbo siyang presidente. Nasaan ba yun? Sabi dito, Rimulya for President sa 2028. Bukas umano si DILG Secretary John Vic Rimulya sa posibilidad na tumakbong Pangulo sa 2028 national election. It is a possibility, no condition yet, but is a possibility daw mga kababayan. Sagot ni Rimulya nang tanungin ng broadcaster na si Karen Davila sa programang Head Start sa ANC. Sabi pa dito, kabilang umano sa mga bagay na ikukonsidera muna ni Rimulya bago tumakbong Pangulo ay kung papayagan siya ng buo ng kanyang asawa at pangalawa. At pangalawa, dapat umano ito ay one-on-one fight mga kababayan. Para sa akin, pag-isipan niya talaga ng maraming beses po mga kababayan kasi mukhang malabo po siya na maging presidente. At mukhang malabo po siyang manalo. Mga kababayan, ngayon pa lang sinasabi ko na, kapag ka po yan tumakbong presidente, hindi po talaga ako susuporta kasi ngayon pa lang medyo nakikita natin na hindi na maganda. Mga kababayan, ano po, para sa akin in my personal opinion, pwede naman siyang mangarap pero malabo siyang manalo dyan. Makaisip. Ayan o. Diba yan po yung video na pinagbabasihan din ng abogado ni Ramil Madriaga. At ang isa pa dyan mga kababayan kung bakit ko sinasabi sa inyo na si Vice President Sara Duterte sana itanggi niya itong si Madriaga on interview. Mas maganda. Kasi makikita ng taong bayan kung nagsisinungaling po ba siya or hindi. At saka mga kababayan, dapat nung naglabas po sila ng statement, laban po dito mga kababayan kay Madriaga, sana ganito din. Ganito din yung ginawa sana ni Sara Duterte at sana hindi na po niya binabasa. Ano pa para naman makita ng taong bayan na tawag dito? Na etong si Sara Duterte hindi po nagsisinungaling. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan natin itong paalala daw. Kasi sabi po ni Sara Duterte dito, sabi po dito sa News 5, BP Sara Duterte hinimok ang mga Pilipino na pairalin ang diwa ng pagbibigayan. Ngayong Pasko daw mga kababayan. So ito pakinggan po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan. Kay Sara Duterte pa talaga nanggaling yan mga kababayan. Diba dapat siya ang isa sa nagiging ehemplo po niyan. Yung salitang pagbibigayan, dapat yung nakulimbat niya, ibalik niya na lang sa taong bayan. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kung talaga naaawa siya sa mamamayang Pilipino, sana ibinalik na lang nila yung mga pera na nai-issue po sa kanila. Bakit hindi niya tularan? Ito pong sina Henry Alcantara na ibinabalik yung mga nakulimbat sa kabanang bayan. At saka nakakapagtaka ngayon, dati hindi nila kilala ang Panginoon, ngayon kilala na po nila. At ginagamit na po nila mga kababayan para lang makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Oo, naiintindihan natin, magpapasko na maya-maya mga kababayan at kailangan po talaga
yung salitang pagbibigayan. Kailangan po talaga yung pangunawa at pagmamahalan. Kaso ang problema mga kababayan, paano nyo paniniwalaan yan kung mismong yung nagsasalita dito? Ano po, no, si Vice President Sara Duterte ay hindi po maiparamdam yan sa taong bayan dahil nga unang-una, alam naman po natin na kapag kailangan siya ng taong bayan, talagang mga kababayan, talagang hindi siya mahagilap. Kaya paano natin masasabi na dapat siyang paniwalaan sa point na yan? Ano po ngayon, ituloy pa natin. Biktima ng sakuna at karahasan at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin Plastic, no? na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Sincere ba? Sincere ba yan na may binabasa mga kababayan? Hindi po sincero yan. Buti pa ang ating mahal na presidente mga kababayan. Makikita nyo na talagang chill-chill lang, ika nga, sa pagbati sa mga kababayang Pilipino po natin at hindi kailangan na may binabasa. Masasabi ba nating sincero kapag binabasa yung tawag dito, kapag binabasa yung pagbati sa mga kababayang Pilipino po natin? Hindi po sincere yan. Ibu ba mga kababayan, magsasalita na nga lang ng pagbati ng Kapaskuhan sa mga kababayang Pilipino natin, kailangan binabasa pa? Yan nga sinasabi ko sa inyo na mas maganda sana kung tawag dito, kung isa po siya sa pumoprotekta sa West Philippine Sea at sinasabi niya na dapat yung mga kumakamkam nun umalis na doon po sa teritoryo po natin para manatili ang kapayapaan. Kaso hindi. Mga kababayan, so paano natin maaasam yung kapayapaan kung siya mismo di umano kasabwat ng mga tao na gustong kamkamin yung mga teritoryo natin? Di po ba? So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dyan sa sinasabi ni Secretary John B. Quirmulla na medyo nakakadismaya, mga kababayan, dahil parang ang lumalabas nagsinungaling ito pong kampo ni Madriaga, mga kababayan, at itong si Sara Duterte ang nagsasabi ng katotohanan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan.